Alam niyo po sa panahon po natin ngayon mga kapatid, napakadali na lang maasar o mainis. Hahawak ka lang ng manibela, magdadrive ka lang. Ang dami mong ma-encounter na mga kamote drivers. Yun bang kapag ka nag-cross, dire-diretso lang, walang lingon. O minsan, nahuhuli yung lingon. Napaka-importante po yung paglingon mga kapatid. Actually, meron tayong kasabihan dyan eh. Ang sino mang hindi marunong lumingon sa pinanggalingan ay hindi makakarating sa paroroonan. Yun po yung sa konteksto po ng pagpapakumbaba. Minsan, may mga tao po kasi, pag may narating na sa buhay, hindi na po kilala yung mga taong tumulong sa kanila nung panahong walang-wala sila. Meron din po mga kapatid, yung taong nung panahon naman na walang-wala siya, napakasarap naman sa kanyang mag-ulam ng tuyo. Pero nung may narating na siya sa buhay, maski amoy ng tuyo ayaw na niya. Siguro nagigets niyo po yung sinasabi ko mga kapatid. Pero sa konteksto po mga kapatid ng mag-asawa, mali po yung paglingon. Kasi kapag lumingon ka sa iba, naku, delikado masisira ang pamilya. Ganon din po ang nangyari po mga kapatid kay Haring David sa Biblia. Napalingon po siya kay Bathsheba. Kaya yun doon po nagsimula po mga kapatid yung sunod-sunod na pagkakasala po ni Haring David. At tatanggap niya po yung consequences ng kanyang mga naging kasalanan. Take note ha, nagmula lang doon sa maling paglingon ni David. Pero doon sa part naman ni Moses mga kapatid, nung panahon po kasi na si Moses ay nag-alaga ng mga hayop, tinawag siya ng Diyos through burning bush. Kaya po napalingon si Moses, lumapit si Moses, at doon sinamba niya ang Diyos. Kaya napaka-importante po ang paglingon mga kapatid, lalong-lalo na doon sa mga nagpapakasasal sa kasalanan, yung mga sobrang busy, nakalimutan na ang Diyos. Subukan mo rin lumingon kapatid, dahil kapag hindi tayo lumingon, baka masira ang buhay po natin nang hindi po natin namamalayan. Tayo namang mga Kristiyano, mga kapatid, tayong mga nabubuhay na sa kalooban ng Diyos, iwasan na po natin yung lingon ng lingon. Yung kinalimutan mong kasalanan, wag mo nang balikan, wag mo nang lingunin. Kundi dire-diretso ka na kapatid, nasa tamang daanan ka na kumbaga. Kaya isa pong encouragement po sa bawat isa, magkaroon po tayo ng self-assessment. Nasa kalooban pa ba ako ng Diyos o wala na? Kung ang sagot mo, oo, huwag ka nang lumingon. At kung ang sagot mo ay hindi, panahon na kapatid para lumingon ka sa Panginoong Hesus. Purihin po ang Diyos na buhay. Nawa po ay pagpalain tayong lahat.